Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang ating pong pag-uusapan, bibigyan ng reaksyon at opinion, ay ang inyo pong magaling na Vice President. Ulit. Kasi po, meron na naman po siyang mensahe. Mukha namang hindi siya ang nagsulat nito. O kung siya man, no, tanga talaga. Lutang na lutang pa rin, no, ang utak niya. Mukhang sino ang mas lutang? Si Lenny o ang inyong magaling na BP? Ha? Pamili po kayo. Pero ang sagot diyan ni Chicken Number Yellow, Sarah! Siyempre, dilawan siya. Ano isisigaw niya? Sarah! Ito naman, ha? Yung kamukha ni Tamilmil na mukhang baboy na chicken. Nag-aaway po sila, oh. Ayan. Ito umiiyak. Alatang alata. Tingnan nyo. Umiiyak yung kakampi ni Tamilmil. Oh, tingnan mo, sabi niya, puwet mo. Meron po siya ulit na 3-page letter para po sa mga mensahe sa mga kapatid na Muslim dyan po sa Davao City. Okay, so ngayon atin pong bibigyan ng reaction, opinion, at atin siyang bibigyan ng mga articles tungkol dito sa mga pinagsasabi niya, at ganun din po tayo po ay magbabasa ng mga balita tungkol sa mga sinabi ng mga ilang mambabatas. Tingnan natin kung sino po yung kumakampi sa kanya at yung mga hindi niya kakampi. Ilan sila, no? Patutunayan natin dito na kung sino ang mas magaling. Kaya nga po diyan sinasabi natin Sara Duterte ang magaling at mahusay na bise. Di ba? Binatikos ang gobyernong Marcos simula na. Yan, ganun po, no? Okay, bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings, sa mga nakakasama natin sa ating live chat tuwing meron tayong video premiere at live stream. No, o nga pala, no, nagpapasalamat po ako kay Ate Wanabet kasi siya po ay nagpa super stickers kagabi sa ating video premiere, no. Naka-post na po yan sa ating community. Maraming salamat po Ate Wanabet, no, na sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel at pag-share ng blessings. So, salamat din sa mga dumadaan sa ating live stream, no. Pasensya na kayo na bago ang oras natin, pero kahit papaano nandiyan pa rin po kayo, no. Tandaan po natin, no. Tayo po ay magbibigay ng opinion at reaction, no? Kung yung medyo nababastusan kayo, bastos talaga si Tokis. Kung nalalaitan kayo, mapanglait talaga si Tokis. Ganun po talaga, real talk, no? Kung tinuturing nyo namang kaibigan nyo na si Tokis, makikilala nyo ang ugali niyan. Tanong nyo kay Elora. Si Elora nga, palagi kong inaasar, lagi kong binabanggit. Sabi niya lang sa akin, silang dalawa ni Kai, pakels. Diba? Yung mga malambutin ng damdamin, hindi kayo bagay kay Tokis. You never knew me. Tingnan nyo si Hattori. Tanong nyo kay Hattori. Kay Lola Carclea, no? Okay. Oy, o nga pala, shout out pa pala tayo. Kayo naman, kay Elora, kay Tita Aurora, no? Nako, pag dumating na po yun dito sa lugar namin, ipapakita ko po sa inyo. Baka mamaya lalong baka mainggit si Ate Beth M. Kulit-kulitin niya na ako. Ate Beth M, wag mong panonoorin nyo na. Sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte sa Visayas at Mindanao, except sa mga Davao City na puro China. Nek ninyo. Sa ating men and women in uniform, sa
Saludo po sa inyo for protecting our freedom, and freedom is not free. Sa ating mga mangingisda, mga magsasaka, sa mga ordinaryong mga manggagawa, sa OFW, saludo po sa inyo. Nandyan si Ate Beth M, si Ate Wana Beth, si Miyu, si Ana, si Trun, no? Yung mga taga-Japan, except yung mga lumisan na. Di ba? Kantahin nyo na lang yung awit ni Cookie Chua. Oh? Di ba? Kung alam nyo yon. Ang tanging pangarap ko. Di ba? Lumisan sa aking paglisan. O, wag mo na kaming dalhin. Wag ka naman damay. Sa Friends for PBBM, sa mga grupo ni Suset Balistero, si Doc Pelly, no? Lahat po kayo dyan sa Friends for PBBM. Shout out po sa patuloy niyong pagtitiwala at suporta sa ating channel. Kay Mamita Star Talk, sa mga RTC Natics, no? Si Real Talk Chicago. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo po. I-promote din natin si Boyet Antonio, kawawa po Prangkahin natin yung kanyang bagong channel, no? Nandiyan po si Maritel T, Ate Maite, Marie Chris Hernandez, Priscilla Acepcion, si Rebecca Lagmay, Lorna Rafael, Ninita Arceo, Ninita Umali, Nilda Arceo. Tama ba? Nahihilo ako sa inyong dalawa. Kay Ilocana Kanaka, Arclea Hattori, RN Tusens, no? At doon pa po sa iba. Kung may nakalimutan man po, pasensya na, no? Eto po tayo, simulan na natin. Pasensya sa mahabang intro, ha. Premiere po ito Di na kayo nasanay. Basta premiere, alas 9 ng gabi dito sa California, alas 12 sa bansang Pilipinas. Talagang may shout out, mahaba. Di ba? Kung ayaw ninyo, mag-reply na kayo, skip na kayo dun sa main topic. So dito, kokomentuhan lang natin itong mensahe ng inyong napakagaling at napakahusay na BP. No? Bakit ko po nasabing napakagaling at napakahusay? Napakagaling magdrama. Napakagaling magsulat ng mga statement. Napakagaling mag-divert ng atensyon. Napakahusay mangloko. Napakahusay gumastos ng pera ng bayan. Napakahusay niyang maging isang entitled biatch bilang isang munting prinsesa, no? Tang ina. Nagsulat pa siya ng ganito, akala niya naman may maniniwala sa kanya. Malamang may maniniwala sa kanya. Sino? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Sino lang yung mga maniniwala sa kanya, sa katarantaduhan niya, no? Na hindi niya nga may video yan Puro ka lang mensahe, baka hindi pa ikaw ang sumulat nito. O kung ikaw man ang sumulat nito, wala ka sa katotohanan. You are living in alalalan. Parang yung kinalalagyan dati ni Lenlen. Ngayon, dinisplace mo na si Lenlen sa lalalan. Ikaw na ang reyna ng lalalan. Why? Because you are dreaming. You are asking for something more and more and more and more and more. Ayun ka hindot ka tapos gagaguhin mo kami. Ipapakita natin yung kagalingan nito. No, at ang kahusayan nito. Saan siya magaling? Saan siya mahusay? O yun. Iisa-isahin natin to pero hindi po natin yung talagang babasahin. Parang buod-buod lang tayo. Okay? So unahin natin yung first page mga kababayan. Kayo naman walang basagan ng trip. Kayo naman binabasag nyo ang trip ko No, walang ganoon. Ito po, no, yung page 1 out of 3. Tingnan nyo, haba, no, ang galing-galing niya, no. Ba't di mo na lang sabihin yan? Walang teleprompter. Walang babasahin. Inday, badiday. Kinam. Sabi niya dito, sa unang first 2 paragraphs, nagpapasalamat po siya sa mga Muslim tribes sa Davao City. Sa 6 na Muslim tribes sa Davao City. No, talagang nagpapasalamat siya kasi nag-o-offer po yon ng pagiging mga bodyguards niya. Biruin mo, sabi ng AFP, mahigit 400 pa yung dedicated bodyguards niya. Sabi ng PMP, ibabalik yung kanyang 75 na kapulisan. So may 75, may 31, that's 106 PMP personnel. Plus 400
plus na mga AFP. So, ilan lahat yun? Mahigit sa 500. Tapos, meron pang, eto, ay, poke talaga. Poke noodles talaga, poke noodles. Alam niyo yung poke? Yung pagkain poke ha, Hawaiian food po yan. Hindi po bastos yun. Tignan ninyo, poke. Ha? Elora, ano spelling ng poke? Kai. Yan po yung ball. Baka naman, Ate Rebecca, tulungan mo nga ako. Si Ate Rebecca nandito yan, no? Si Malditang Lola, si Mama Lu Parker, shout out, nakalimutan ko. Poke noodle. P-O-K-E-E. Poke. It is an Hawaiian food. Anak ng poke talaga, oh. Biruin mo yan, ganid talaga. Mandarambong. Poke. 500 million para lang sa bodyguard mo, pero kulang na kulang pa rin. Ha? So yan, tuwing magbablog tayo, may tumatawag, visit? Parang ito lang, oh. Visit na visit. After that, dito sa 1, 2, 3, 4th paragraph niya and below, no, yung last 3 paragraph ng page na ito, ay pinatutyadahan niya na, binira niya na ang Pangulo. Ha? Sa punto daw iyon, hindi daw ang seguridad ang mahalaga sa kanya. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Sinungaling talaga. Huling-huling sinungaling. Kung hindi naman pala seguridad ang mahalaga, bakit ka pa naglabas ng 4-page open letter sa PMP chief? Gaga! Ano ang sabi ni Lenlen? Tang ina mo. Di ba? Hindi daw mahalaga ang seguridad niya, ha? Kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Ha? Bakit? Bakit? Nasa peligro ba ang bansa? Nasa peligro? Siguro, ikaw ay may alam sa paglusob ng mga inchik sa ating bansa. Paano mo nasabing ang kaligtasan ng bansa ang mas importante? Bakit? Nasa peligro ba? Mamamatay ba ang bansa? May sasakop ba sa bansa? Lalamunin ba ng mga politiko ang bansa? Bakit niya nasabi? O ito, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Uy, ganun daw pala. Ibig sabihin, itong current administration ay hindi karapat-dapat. Mamaya. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga Ha? Really? Hindi daw tapat sa trabahong sinumpaan. Ay, manalamin ka nga, biats. Manalamin ka, biats. Ha? Unang-una, Bong Choylak at Chiki Kongkong Light, abo chikik. Diba? Mas inuuna mo pa ang makipagbatian sa mga inchik. Pero pagdating sa issue ng West Philippine Sea, walay. Uulit-ulitin natin yun. Ipapangalandakan natin sa taong bayan, inanaratiba natin na ikaw ay nagmimistulang parang pipi. Tamilmil, kaya nga kita binansagang tamilmil dahil wala kang masabi, hindi mo makundina ang mga pangbubuli, pangharas ng mga tsekwa sa ating mga kasundaluhang gumagawa ng raw remission sa mga isda, sa panggigipit, sa pangawasak ng ating kalikasan dyan sa West Philippine Sea. Wala. Tapos sasabihin mo, hindi tapat sa tungkulin? Wala ka namang may pruweba. Nasaan ang pruweba mo? Sino ang hindi tapat sa tungkulin? Diba? Sino? Hanggang ngayon, wala kang maibigay na pangalan. Sino? Tama, mali. Sino ang mas nagtatrabaho kaysa sa'yo? Mamaya, bobuljakin natin. Tapusin lang natin to. Mas nananaig daw ang takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Sino ang natatakot? Sino? Diba?
Nung nasa NTFL ka, para kang reyna doon. 'Di ba? Panay ang ano mo sa mga insurgents, sabi malapit na. Sabi ng AFP, mauubos na sila. Wala na nga silang frontliners, wala nang front guerrilla. Tapos ikaw, paano natakot ang mga kabataan? Sinong nananakot sa kabataan? 'Di ba yung ama mo? Hindi daw tapat sa tungkulin. Hindi naman pangalan sino? Si Speaker? Si Pangulong Bongbong Marcos? Paano naging tiwali? Paano naging hindi tapat ang Pangulo sa kanyang tungkulin? Kung hindi naman pala tapat sa tungkulin, dapat tinanggal na. May nag-file na ng impeachment case. Wala It is just your narrative in your lala land. Biatch, di ba? Malamang ikaw lang ba ang tapat sa trabaho mo? Di ba? Sabi mo nga, I'm 500 miles. Sundan nyo ako. Ha, Ilora? 500 miles away from home. You can hear the whistle blow. 500 miles. Palakpakan! Sabi ni Lenlen. Uy, ang galing mo, Tokis. Sino ang hindi tapat? Name names. Sabi nga ni Jinggoy, name names. Sino ang hindi tapat? Ha? Nagmamagaling itong gaga na ito. Ha? Sino ang hindi tapat? Tignan natin. Di ba? Ano ang sabi diyan sa ABS-CBN? House Quadcom to invite your father, your friend, Bato, sa kanilang EJK. Extrajudicial killing. Di ba mas nakakatakot yan? Sa Pogo, mas nakakatakot kasi maraming sinirang buhay ng pamilya. Ang pamilya nawasak dahil sa kalulong sa sugal, sa torture, sa sex slavery, sa human trafficking, sa love scam, text scam. Pero ikaw ay mistulang pipi. Wala. Kasi sino ang mga nandyan sa Pogo? Ang iyong mga among inchik. Drug probe, Michael Yang. Ang economic advisor ng tatay mo, isang drug lord. Sabi po yan ng House of Representatives. Nasaan siya ngayon? Takas. Ha? Ano pa? Purgahin natin siya. Hindi lang ng kumbantrin ang ipurga natin sa kanya. Ipurga natin siya ng kahusayan ng tatay niyang hindot. Ha? Ito pa ang sabi ng mga mambabatas sa Abante TNT. Pogo money. Ibinigay na reward sa mga pulis na pumapatay sa Duterte War on Drugs campaign. Diba? Binatikos mo ba yan? Ha? Hinayaan mo. Dahil tatay mo. Nakinabang ka ba? Ha? Nakinabang ka? Kala nyo kayo lang ang magaling ha? Eto pa, mga kababayan, yung bagong kaso ni Trillanes sa kanyang ama na si Duterte at si Bongbong Inchik. Sa Manila Bulletin, 61 billion pesos plunder complaint filed versus ex-presidente Duterte, 11 others in 2016 Frigate Acquisition Project. Meron pa. Ito ay pangalawang plunder case. May pinlander pa si Trillanes sa dalawang bugok na ito. Itong dalawang magkaibigan na sugapa sa kwarta. Magkaibigan na nag-power trip. Magkaibigan na inoverkill tayo sa paniniwalang silang magaling na mamuno sa ating bansa. Pero they plundered yung kaban ng bayan. Ano ang sabi ni Finance Secretary Recto? Binaon ni Duterte ang Pilipinas sa utang. Hanggang ngayon, nagbabayad pa tayo ng utang ni Duterte. Nasaan napunta yung inutang ng trilyong piso? Pinaghati-hatian nyo. Tapos sasabihin mo, may ganito ka, na ang bansa ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan. Sino ka para magsalita ng ganyan? Tapat ka ba? Hoy, sabi nung isang mambabatas, ang tapat na lang ngayon ay tanghali lang. Di ba? Naririnig yan? Tapat na lang po sa tanghali. Di ba? Ganon.
So, ikaw lang ang malinis? Ha? Ganon? O, di ba? Mamaya sasabihin din natin ito. Ha? Grabe mga kababayan, oh. Ini-encourage niya, mga kababayan. Nagtatanim na po siya ng naratiba sa mga kapwa niya, Dabawenyo, na ang lugar nila na Davao City ay takbuhan ng mga kriminal, takbuhan ng mga pugante. Paano? Wina-whitewash ang mga krimen. Hindi nire-report ng tama. Ganyan ba ang tapat? Unahin mo yung kapatid mo. Tanungin mo yung kapatid mo. Di ba? Oh, ilan ang nahuling adik na mga security personnel dyan sa munisipyo ng Davao City. Tapos you have the audacity to say, walang katapatan. O di ba, kainsuka lang kayo? Ikaw ba matapat? Uwe. Yung 125 million, hindi mo masabi kung saan mo ginastos. Ayong ba yun? It took 11 days. Di ba, Elora? Oh, tangina, tumatalsik laway ko sa'yo. Oh, ang Pilipinas, bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibang plano dapat ang mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang ngayon ay may gobyernong umaamin na wala pa naman tayong flood control master plan. Umaamin. Tinanong mo ba yan sa tatay mo? Bakit hindi pinapunta si Senator Villar? Di ba tauhan ng tatay mo yan sa DPWH? Ha? O yung kapatid mo? Ha? Yung flood control ng kapatid mo? 51 billion nasaan? Ha? Sa palagay mo, sa 2 years ni Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan niya yan? 2 years sila. Sino ang dapat sisihin? Yung tatay mo, ha? Yung tatay mo, kala mo, hindi kayo mabubutasan. O sa balita ng Inquirer ito, ha? O, kukunin lang natin ito. Flood control projects are money machines of National Capital Politics and DPWH MMD officials. Okay. Yan yung nag-iimbestiga ang mga hindot na mga company dugong. Pero, nabutasan po sila. Sabi dito, look at the numbers. 11,340 flood control projects reported finish, hoy, Tamilmil, finish under the Build Big program of President Duterte. Pero wala rin siyang sinabing flood control master plan. Wala, di ba? O bakit mo sisisihin ng gobyernong Marcos? Tama, mali. O ikaw, bilang isang vice-presidente, ano ginawa mo? Nag-isip ka ba ng suggestion? Any idea of yours to have a master plan flood control project so the DPWs maybe can study that, no? If that is feasible? Hindi. Isa ka lang na ngaw-ngaw. Oh, ano? Diba? Nangongopya ka lang naman. Diba? Pinaliwanag. Bakit walang master plan? Oh, baka hindi mo naintindihan yung paliwanag, diba? Anong sabi ni Lenlen? Oo nga naman, biatch. Eto pa. Tangina. Panayang batikos. Wala namang ginawa. Ano yun? Piling niya siya na po ang leader ng oposisyon. Hoy, Ontiveros! Gusto yata ang agawin ang iyong pwesto. Mga aagaw talaga, putang ina. Mga aagaw na nga ng kaba ng bayan. Ha? Gusto pang agawin ang pwesto ni Hontiveros o di kaya agawin ang upuan ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Strike 3, you must be out. Ito pa, second page. Ang Pilipinas, may healthcare system dapat na totoong mapapangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang ngayon ay PhilHealth na imbes. Oy, PhilHealth, i-depensa nyo to. Ano po ang sabi dyan? Si Bongo na naman yan. Yung pag-transfer ng pera na 90 billion from PhilHealth to the government, ha? Ikaw, magbasa-basa ka muna, ha?
Sabi ni Recto, kinakailangan yun. Okay? Didepensahan ni Recto yan. At ang PhilHealth, problema nila yan. Ikaw, anong naibigay mong suhesyon para sa magandang PhilHealth? Ha? Okay? Anong ginawa ni Ninang Lisa? Gusto mo, baka iiyak ka. Buti pa yung First Lady, namimigay ng mga mobile clinic sa bawat bayan. Eh ikaw, I'm 500 miles, 500 miles. Ang alam mo lang tulungan ay ang Davao City, na siyang bayan ng China. Tapos gamit ang pera ng kaba ng bayan ng mga Pilipino. Oy, hindi ka 100% Pinoy. Tatay mo, Filipino-Chinese. Ikaw naman, Filipino-Chinese German. Pati PhilHealth, healthcare, ni wala nga nagawa ang tatay mo dyan. Hindi niya nga naayos yan. Tapos gusto mo, si Pangulong Marcos, di gawin mong advokasya yan. Tanga. Wala na ngang advokasya ang ang OBP mo Puro ka pa hingi ng malaking pundo. Putang ina naman. Pasensya naman. Ito maganda. Ito maganda, mahaba-haba. Ang banat niya sa House of Representatives. Alam ko hindi siya ang sumulat nito May scriptwriter itong gaga na ito Ang Pilipinas, may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa pulis. Totoong kakulangan ng pulis daw. Sino ba ang dapat na nakakaalam ng police ratio? Sino? Hindi ba dapat ang mga kapulisan? Ano ba dapat ang ginagawa ng House of Representatives o ng Kongreso? Ano ang number 1 na trabaho nila? Bakit si Bato? Di ba, Senator? Sinabi niya ba yan? That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annual ballooning population. Blah, 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 blah. Parang motherfucker this lady is. Ay, mali pala lady. This woman is. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology. Ay, tangina. Ano na nangyari? Ngayon ay mayroon na imbis na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba. Sumausaw daw sa issue ng iba. Ano yung issue ng iba? So, ibig sabihin, di ba meron naman silang powers to legislate? Powers to conduct hearing? Hoy! Senado! Kongreso! Itigil nyo na daw yan! Ang tanong ko sa'yo, eto ibalik natin sa kanya, no? Believe po ako sa House of Representatives natin. Believe ako. They are working. Bakit sila sumasawsaw ng iba? Bakit? It's their duty. It's their also given powers. Nandyan yan sa mandato nila. Pinatunayan yan ng Supreme Court. Hoy, gaga! Abogada ka. Alam mo dapat yun, nilabas na desisyon ng Supreme Court that the Congress have the power to do a legislation, to do a hearing in aid of legislation. It is their mandate, even dito sa Amerika. Tingnan mo nga, yung nangyari kay former President Trump na assassination, dagli-dagli silang gumawa ng hearing. Diba? Isipin ninyo, yung sinabi niya, sumasaw-saw sa issue ng iba. Bakit sumausaw yung Congress ng Amerika dito sa issue ni Trump? Kasi, security. O dito sa atin, ano ang problema? Krimen, security. Hindi ba dapat pakialaman ng mga kongreso para makapag-legislate sila at also to aid if that hearing in case na mag-move sa korte? So ayaw mo nang ganon. Kasi bakit?
Sanay na sanay kayo magtago ng issue. Sanay na sanay kayong mag-whitewash ng mga krimen. Ayun kayo doon kayo sanay. Akala nyo hindi kayo papalagan mamaya, mga kababayan. Akala nito pag nagsalita siya, ayun na, wala nang papalag sa kanya. Not this time, bitch. Dapat daw magpasa. No? Bakit hindi nagpasa yung mga kaalyado ng tatay mo nung panahon nung si Velasco at si Cayetano? Ba't hindi sila nagpasa ng mga batas? Bakit sila nagkakandak ng hearing? Di ba? Sila rin kandak ng hearing, nakikisawsaw sa issue ng iba. Ano ba tinutukoy mong issue ng iba? EJK ng tatay mo, binasa ko na. Drug probe ng tatay mo, binasa ko na. Di ano pa? Ha? Yung Parmali, binasa ko na. Si Kibuloy. Ayun kasi, ito, para lang protektahan yung pamilya niya at si Kibuloy. At meron pang isa. Mamaya mabobolyak ito. Ito na pala, darating na tayo. Ito, sa last paragraph ng page 2. Ang Pilipinas ay may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang magkatayo ng world-class facility na pinahahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat ng pasahero. Lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal na paliparan na tikong bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi lang magsagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagpapasok publiko ng video footage, flight details at iba pang masiselang portion ng mga kahit ano pang mga kahit pa ng mga menor de edad. Ikaw, bakit ka nakikisawsaw sa mandato ng airport officials? It is their mandate to secure the well-being of every passengers in and out of the country. Hindi mo naintindihan bakit? Nahuli ka kasi. Nahuli ka. Na 500 miles, 500 miles. Nahuli ka eh. At ito, take ko dyan mga kababayan. Ako po, wala po akong problema sa CCTV. If the CCTV is working fine. Why? Sinabi niya, security. Privacy? Hindi papasok ang privacy dyan. Hindi papasok. Bakit? It is better to have the security than the privacy. Anong privacy? Bakit? Ipinasok ba yung camera sa mga banyo? Tinitiktikan ba ang inyong mga private parts? Wala naman. Nasaan yung location ng mga CCTV? Is it the location is very yung obscene na nasa loob ng banyo, nandun sa mga masiselang lugar na tanging dapat may privacy ka, which is not the restroom. 'Di ba? Ngayon, masama ba maglagay ng CCTV sa mga nilalakaran ng mga pasahero? Masama ba maglagay ng CCTV sa mga entrance and exit? Hindi. Bakit? That's for security reason. Bakit? Malay mo, meron ng human trafficking. Even minors. Diba yung tinatakas na bata, kinikidnap. May nawawalang bata, naligaw, nawalay sa mga kasamahan. Mahalaga ang CCTV. O di kaya sa CCTV ng mga baggages. Diba? Anong privacy ang hinahanap mo? The only privacy you will have in there, for I believe, is inside the restroom. Doon, bawal maglagay ng CCTV. Even nga dapat nga sa bukana ng pintuan ng restroom, may CCTV para malaman kung pumasok siya o hindi lumabas sa restroom. Para kung meron mang hinahanap na tao, meron man nangyaring, na-traffic ito, dito ba dumaan ito? Saan siya nanggaling? Ito, makikita, parang ikaw. Kasi ang pinupunto mo dito na privacy ay ikaw. Hindi mo naisip na ikaw ay isang public official. Even though you are on vacation, you're still a public official. Pinasok mo yan. Yung pribadong buhay mo will be lessened. Baka wala nang 1% ang buhay mo pag ikaw ay pumasok bilang public official. Dapat naintindihan mo yan. Ako po, okay po ako sa CCTV. Ala akong pakialam makuha na mo ang anak ko, alam ko yan. Kasi ayan ang patakaran nila eh. Diba?
Unang-una sinasabi ko sa inyo, for the security, matiktikan kung sino yung masasamang tao, mga terrorist. So yan ang pinangangalandakan mo dahil nahuli ka. Nahuli ka at yung pamilya mo napatakas papuntang Germany during the Carina onslaught. Tapos sisisihin mo yung airport. Wow naman! Ano, patanggal na lang yung mga CCTV? Nahuli ka eh. Idimanda mo yung naiya na napicturean ka, kinalat yung video mo, wala ka naman disclaimer, wala kang privacy notice, wala kang privacy kasi public official ka. Kasalanan ba nila? Ako, inaano mo yung anak mo, pananggalang mo lang yung anak mo, huy, gaga. Paano naman pala yung ibang mga pasahero na napicturean din ng anak nila, na inalabas din? Magdidimanda ba sila? Diba? Alam mo, dapat yan. Tanga-tanga. Yan lang yung endgame na yan, mga kababayan. Yung open letter niya kay Marbil, itong sulat na ito para sana sa mga kapatirang Muslim dyan sa Davao, para sa kanyang security. The summation of this, the totality of this, is because nahuli siyang tumatakas papuntang Germany sa kasagsagan ng Carina. Biniblame niya lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo mahusay at magaling. Mahusay mag-divert ng issue. Napakagaling magdrama. Napakagaling niyang manisi. Siya ang perfect. Siya ang tapat sa kanyang tungkulin. Really? 125 million nga? Yung budget mong 2.037, hinihingi mo, tapat ba yan? Sabi ko sa inyo, ang tapat na lang tanghali. Diba? Ang lahat ng ito. Itong pinagdadakdak niya, dahil nga siya nahuli. Di kasuhan mo yung naglabas ng video o yung picture na ikaw ay patakas. Di ba? Alang ya, public official ka. Namnamin mo. Kung ang Presidente Marcos nga, saka yung asawa niya, hindi nagsasalita ng ganito dahil alam nila Di ba? O eto pa, ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Really? Bigay ka nga ng patunay. Subalit, ang dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan sa pangingialam ng mga banyaga tulad na ICC pala. ICC pala. Sabi ko na It's all about me. It's all about the Dutertes. It's all about the Kibuloy. Ayan lang ang BP niyo. Magaling magprotekta ng mga kapamilya niya lang. It's all about me. They are not into the interest of our country and the sambayanang Pilipino. Hindi po Nakita nyo ICC? Bakit? Ano na ba ang posisyon ng Pangulo? Bakit nyo pinapangunahan ang Pangulo? Even though nagsalita ang Solicitor General, hindi kami hahadlang. Sabi ni Remulla, hindi kami hahadlang. Pero in case of the jurisdiction, we still have the say. Ano ang hindi malinaw doon, mga kababayan? Sabi ni Solgen, hindi makikipagtulungan ang gobyerno. Ang sabi ng Undersecretary ng DOJ, kailangan pa rin ang pag-uusap, pagpupulong kung sakaling meron ng request for warrant of arrest. Hindi pwedeng sundin kaagad yung gusto nitong International Criminal Court or Interpol. Pag-uusapan pa yung legality. Pero ikaw, pinangangalandakan mo na yumuyuko ka agad. Wow, may conclusion ka na. Ano ang statement ng Pangulo? Ang huling-huling statement ng Pangulo, mga kababayan, is, for the 100th times, I will say this, there is a problem, a question in the jurisdiction of ICC. That's the last one. Hindi na siya nagbuka ng bibig. Di ba? So ano problema? Yumuko ba siya? Hindi. Kayo ang yumuko. Yung tatay mo at ikaw ay yumuko sa China, kaya wag mong ibaling. Ha? Eto pa. Ito maganda.
Subalit, ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mamapang nilang para maupo sa pwesto. Wow! Ang galing! Nagugutom daw? Tingnan mo nga yung kinain mo sa Germany. Nakapunta ka nga ng Germany. Nakapaglustay ka nga ng milyong-milyong pondo ng tatlong departamento noong 2024. Tapos nang hihingi ka ng bilyong piso, 2 bilyon pa. Ha? Yung mga kasamahan mo Apple gadgets, mga mamahaling mga gamit. Paano kayo nagutom? Paano kayo naghirap? At lumulubog daw tayo sa lumulubog. Lumubog dahil sa tatay mo. Dahil utang ng utang ang tatay mo. 'Di ba? Wow. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi ka aya-aya at sunod-sunuran lang sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing right now. We Filipinos deserve better. We deserve the governance of Marcos. And we don't deserve you. Hindi ka namin kailangan. Kasi ikaw ay isang Manchurian candidate ng bansang China. Yung pinagsasabi mo ditong nagugutom, naghihirap, lumulubog, it's because of your father. Your father is a big drug lord. He canoodled the drug lords. Pinayagan niya ang Pogo, pinayagan niyang magmayani ang China sa West Philippine Sea. Tapos ibabaling mo dito, sino deserve namin? It's Marcos and Marcos alone. Hindi ang Duterte. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw nga kasi sa kasagsagan ng bagyo, inuulan, lumulubog ang Pilipinas, ikaw naman, 500 miles, 500 miles. O diba mga kababayan, eto pa, pagod na daw siya. Di umalis ka ng Pilipinas. Tingnan natin, ano ang sabi sa survey, mga kababayan? Tingnan ninyo. Ayan. Kailan lang yan? August 6. Pro Marcos Filipinos up in second quarter. Pro Duterte down. So nasaan, mga kababayan, yung pinagsasabi niya? Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato na parang walang halaga. Wow! Tingnan mo nga yung mga kababayan mo dyan sa Mindanao. Lalong-lalo na dyan sa nasa southern part. Tuwang-tuwa po sila sa tulong ng gobyernong Marcos. Ay, nako, mga kababayan, pinag-iinit ang ulo ko nito. Tingnan mo. Filipinos who prepare to identify themselves as pro-Marcos have increased in the second quarter of the year, while those who identify themselves as pro-Duterte have decreased. Ano sabi? 36% tumaas pa ng 5%. Kayo, bumagsak ng 4%. 16% lang ang naniniwala sa yung Tamil Mill. Putang ina mo. Ayan, namnamin mo ang malutong kong mura. Okay, mga kababayan. Tingnan mo ang kagalingan mo, Salamat po. Dito sa BBM Youth, they created this. Tingnan ninyo. Filipinos deserve a better BP. Back at you, bitch. Ayan, tingnan ninyo. Yung katarantaduhan niya. This motherfucker, bitch, hindi niya po pinahahalagahan ang interes ng bayan. Unang-una, tumakas kay. Mas inuna mo ang affairs mo sa Germany na nakipag-meeting ka sa Maiso Group na siyang destabilization group. Hindi mo may paliwanag Ano pa ang ginawa mo sa Germany? For how many days? Anong ginastos mo doon? Pera ng bayan o personal mong pera? Nagdala ka ba ng mga security details mo? Magkano ang ginastos mo? You spend a lot of money na galing sa pera ng taong bayan, tapos ngangaw ka, naghihirap kayo, nagugutom kayo, lumulubog sa utang ang Pilipinas because of you and your family. Gago. Diba? Pinag-iinit mo ang ulo ko. Bastos ka. We don't deserve you.
You are just a bunch of bullshit. Diba? O tingnan nyo yan mga kababayan, yung number of security personnel niya. Hindi na lang 358 yan. Daig niya pa si Pope, daig niya pa si King Charles, daig niya si Lenlen. Daig niya ang presidente. Bakit magtatayo ka ng sarili mong bansa? O gusto mong sakupin, paalisin ang mga Marcos sa Malacanang? You try it, dude. Try it. Para magkaalaman. Diba? Yung mga gustong sumama sa biats na ito, you try it. Ewan ko lang. Hindi nga may epekto yung paninira ninyo eh. Ha? O ngayon mga kababayan, sino ang kakampi niya sa Kongreso? Dadalawa. O tatlo. Ha? Yung kapatid niya, si Alvarez, saka yung Duterte Youth. The rest, wala na. Baka nga mina-motherfucker siya eh. Ha? Eto, tingnan ninyo. Pasensya na, high blood tayo. Mga bata, mga minor, huwag niyong panoorin to ha. Sabi niya dito sa Manila Bulletin, no, after BP Sara Blas admin, Solons remind her, you left country during Carinaw. Di ba? So what is your right to write that letter? Kastiguhin ng mga pro-admin, kastiguhin ang mga mambabatas, na ikaw, ha, na tuwang-tuwa ka, tuyong-tuyo ka, ewan ko lang kung ano tuyo sa'yo. Di ba? Iniwan mo ang bansa eh. Lumisang ka eh. Pwede ka naman pumunta the following week pagtapos na eh. Eh hindi, tapos sasabihin mo, we deserve better? We don't need you. Sana hindi ka nga bumalik. Ha? Sino po nagsabi nito? Oh, yung aming magaling na Zambales 1st District Representative, si Kong Hun. Representative Kong Hun, call me. At saka sila Union, o kila Mrs. Si 1st District Representative Ortega. Di ba? Gago patla kayo. Ito ang sabi nila, oh. Sabi ni Kong Hun, ma'am, kayo po ang wala sa bansa nang bayuhin ng Super Typhoon Karina ang mga Pilipino. Nasa bakasyon po kayo. Please naman po, do your duty as the country's number 2. Correct. Sabi naman ni Ortega, the last we heard from her when she left her with her entourage at the height of Super Typhoon Karina while the President and all of us were preparing for the storm's onslaught. Correct. Di ba? Tama na po ang reklamo, ma'am. Magtrabaho po tayo at tulong-tulong tayo para mapaunlad ang bansa. Yan lang siya magaling eh, Kong Ortega eh. No? Para po ma-divert yung issue sa inyo at sa Presidente at sa First Lady, gagawin niya. Wag lang siyang masisi, wag lang siyang ma-call out. Di ba? Gago. Sinong lolokohin mo? Yung mga 16% ninyong mga gago, na mga walang utak, na mga bobot tanga? O, di ba, naniniwala pa rin na kayo lang ang magaling? Ipinlanded nga ng tatay mo, ikaw nga takbuhin. Makikita nyo, leader, takbuhin. Hindi niya lang sinabi, Han, Nay, kayo na mauna. Tama si Lagman eh. Dapat sinabi niya, kayo na mauna. I'll be with you later. I have to fix this first. I have to help them because mahal ko ang bansa ko. Binabagyo ang bansa natin. Mauna na kayo kung gusto nyo. Put yourself to safety. Ako na bahala dito. Yun ang leader. Eh hindi eh. Tapos nagre-reklamo ka nung nilabas yung picture na ikaw ay tumakas, dinadamay mo pa ang anak mo. Hindi nga namin nakita yung anak mo dun eh. Ikaw lang eh. Oh. Tapos gagamit ka ng mga bata. Walang ganon. Walang damay-damay ng bata. Paul po yun. Diba? Dapat nanay ka. Alam mo, eto pa. Eto matindi. Si Representative Joel Chua ng Manila, 3rd District ha. Sabi sa Manila Bulletin, panay selfie, piling artista. Correct, di ba Kay? Manila Solon, clutch back at BP Sara over admin tirade. Correct, ayan ang sabi ni Representative Chua. Ha? Panay ka lang pala selfie. Ha? The Vice President is misrepresenting herself as a champion of the masses using empty words and generalization. Empty words pala. Eh kasi, empty rin yung utak. All the while having nothing real and concrete to show for in terms of true results as BP and as Education Secretary. Iniwan ng bansa nung Karina, iniwan ng DepEd, iniwan ng NTF-LCAT. So anong ibig sabihin nito? Talagang tama ako. Designated takas. Di ba, Elora? Tama ako? Oo naman, sabi ni Elora.
Siya ba'y komedyante? Panay selfie, piling artista, pero wala naman actual na ginagawa. Ay, ang galing talaga. Iyan ang mga banat, palagan ninyo. Nung panahon ni Duterte, bawal pumalag. Eh ngayon, wala na si Digong. Ayan, nakita nyo? Pinapalagan na po sila. O, ha? Ito pa. Ha? The Manila Congressman further described Duterte as feeling opposition or an opposition wannabe. Pretentious. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, gusto niya agawin yung ano ni Hontiveros at ni Lagman. Back at you. Buti nga may nagtatanggol kay Pangulo, 'di ba, sa administrasyong ito. Oh. Ito pa. Chua went on to ask much tougher question to the country's second highest rank official. Nasaan siya noong binubutas ng Chinese Coast Guard ang rubber boats ng mga Pinoy at sinasagasahan sa dagat ang fishing boats ng ating mga mangingisda? Nasaan siya noong parating na ang Typhoon Karina, nung pumutok ang Mount Canlaon, nung may bombang sumabog sa Mindanao, noong tinutuyot ng El Nino ang mga palayan? Nasaan siya nung kailangan siya ng mga Pilipinong sabi niya yung mahal niya? Wow, ang dami! Ang galing mo, Representative Chua, di ba? As a parting shot, Chua said, resulta dapat hindi kulto. Maka-Pilipino dapat hindi yung nananahimik kapag China na ang issue. O, tingnan mo last name ni Representative Chua. Chua Inchik yung. Pero siya, ang Inchik na totoong Pinoy, si Sara. Ang Inchik na totoong, kupal. Wala. Tingnan natin sa 2025, pa-selfie-selfie. Putang ina. Feeling niya, teenager. Eto pa. Isa-isahin natin. Lahat sila pumalag. Ito Muslim ito. Mindanawan. Sa politiko, si Sia Adjong to Sara Duterte. Let us not politicize religious affiliation. O mabuti nga asayo. Vice President Duterte should roll up her sleeves and join us in working towards a better future for all Filipinos, regardless of where areas they're from or which religious group they belong to. O yan. Tama po yan. It is time to transcend from the usual line of frustrations we normally hear from politicians, especially when elections are just right around the corner. Instead, use them as a positive force to overturn and overcome these challenges for more concrete and progressive results. Wala kasi nga, mag-i-eleksyon. Gusto magpapogi. Ayan, sinong hindi epal? Sabi nung Duterte youth, hindi daw epal yun. Ito pa ang sabi ni Adjong sa defense of the President. The President is tirelessly working to address the challenges of our nation faces, from improving infrastructure to enhancing our healthcare system. Nakita naman natin na pagkatapos ng kalamidad, ang presidente mismo ang nagmando sa ground zero. He leads from the front. Ayan, tapos sasabihin wala daw leadership. Gago. Tingnan mo. Sino ngayon? Sino ngayon ang bumatata sa'yo? Gago ka. Ito ang latest, mga kababayan, walang yung flood control. Ayan, Marcos inaugurates 7.57 billion flood control project in Pampanga. Ulat po yan sa Philippine News Agency, latest, August 7. Diba? Hindi niya kasi nakikita or nagbubulag-bulagan or hindi nagbabasa ng balita yung mga tauhan niyang mga bugok sa Office of the Vice President. Trabaho naman, mga kupal. Sumasahod kayo, pero mga kupal pala kayo. Tapos sabi niya, yung wala daw katapatan ang mga nasa gobyerno ngayon. Ano yan? Ano to? Ayan, hoy, badidap. Hoy, bakla. Hoy, Kai, na nasa gitna ng laot. Umuwi ka na. Siguro hindi napapanood ni Kai to. Nandun siya sa laot Wala pong internet doon sa ilalim ng tubig kay Kai. Kausap niya si King Triton. Kasi po, tiyak may part 3 na ang Aquaman. Isa yata si Kai doon na napili, na mag-Under the Sea. Sabi diyan Manila Bulletin, 61% of Filipinos. Malaking numero yan.
satisfied with Marcos admin's performance? Sabi ko sa inyo, babasagin natin yung naratiban niya eh. Na walang katapatan. Hindi nagtatrabaho. Kailangan natin ng mga taong magsisilbi ng tapat. O ayan o, 61%. Baka hindi magtatrabaho ng tapat yung nasa opisina mo. Tarantado ka pala eh. Ha? Oh, tingnan ninyo yan, sino ang mga nandyan? Satisfaction rating. Tingnan ninyo. Di ba? Tama mali. Ang nagkandak nito ay ang Tangery. Ha? Pero nyo yan, 61%. Hindi ko na po babasahin. Yan na lang sa title. 61% of Filipinos satisfied with Marcos admin's performance. Tapos sasabihin mo, maglilintaya ka niyan? Gusto mong basagin ito? Oh, di ang gawin mo, kausapin mo yung mga kakampi mong survey. Pangatin nyo naman ako. Pangitin nyo naman yung numero namin. Kawawa naman kami sa 2025. Baka mainiduro kami. Baka matulad kami dito. Oh. Diba? So ano lang yun? Ang naniniwala lang sa kanya ay 16%. Baka nga sa next survey niyan, ha? Baka 6% na lang. Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. No? Tuloy nyo lang yung paninira sa Marcos admin. Diba? Panay ang sira ninyo eh. Walang katapusan eh. Bro mo, dati mong kakampi, yung pala kayo ang Judas. Tapos papamasamain nyo ang Marcos administration? Eh kayo ang nanghuhudas eh. Kayo ang hindi nakikipagtulungan. Di sana kung mali ang tinatakbo ng Marcos admin na ito, marami nang nagproprotesta, marami nang umangaw-ngaw. Eh wala eh. Saan kayo nagproprotesta? Sa bayan-bayan? Pero ang problema, wala kayong maipakitang ebidensya eh. Eh ang Marcos admin, anong pinapakitang ebidensya? Bagong Pilipinas Serbisyo Per. Ang mga mambabatas, lalo na ang House of Representatives, majority of them naniniwala sa ginagawang trabaho ng administrasyong ito. Even yung mga dilaw. Diba? Pinapupurihan nila ang administrasyong ito. May pagkakamali, may mga mali. O dapat ituwid, i-call out. Pero hindi naman majority. Diba nakakasawa po kayo? Tingnan mo yung mga ginagawa ng kakampi mo. Kinakasuhan kaliwat kanan. Diba? Wala kang masabi sa mga major issues tapos maglalabas ka ng ganyan? Hindi, wala. Anong sabi lang ni Lenlen? Mabuti nga sa'yo. O kayo ba mga kababayan? Anong masasabi nyo sa open letter niya? Binasag natin. Ang kabuuan lang yan ay yung patuloy niyang paglilintaya dahil nakuwanan siyang, nabidyohan siya, nilabas yung picture na siya po ay patakas. Ayun. Galit na galit siya. Ginadamay niya pa yung anak niya. Well, hindi naman natin nakita yung anak niya dun sa picture eh. Siya lang, isa kayong bodyguards niya. O, di ba? Sige nga. Gamit na gamit, ano? Ayun lang yun. Galit na galit siya kasi nandun pa rin tayo sa pagtakas niya. Hindi na mawawala yun, bitch. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.